Ebidensya lang daw ang pakikinggan ng Blue Ribbon Committee ayon sa chairman nito na si Senador Ping Lacson. Kaya sa mga nag-iingay na wala naman daw saysay ang mga pagdinig, mabigat ang kanyang mensahe. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante, live mula sa Senado. Dexter, ano ba ang sinabi ni Senator Ping? Millard, shut up. Yan ang binigyang diin ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson doon sa mga nag-iingay na wala namang laman. Kaya sa pagpapatuloy ng Senate Blue Ribbon Committee hearing kaugnay ng flood control scandal, abay tinabla ni Senator Ping yung mga naninira at nagsasabing walang accomplishment yung komite sa ilalim ng kanyang pamumuno bilang chairman nito. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Senator Ping Lacson sa pagbubukas ng ikawalong pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Contrary to the lies and obfuscations that naysayers are trying to spread around, your Blue Ribbon Committee has accomplished so much since the flood control scandal broke wide open in the middle of last year. Since then, waves of information have dominated the national discourse at every level of our society, local and national. Buhat anya ng malantadang sentro ng korupsyon ng flood control project sa Bulacan 1st Engineering District na isiwalat anya ni na engineers Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza at iba pang miyembro ng tinaguriang BGC Boys ang modus. Kabilang dyan ang in-house contracting, bid rigging, padded contract costs at license renting na nagbuyang-yang hindi lang ng mga substandard na proyekto kundi maging ng guni-guni o ghost projects. Let me emphasize one point. We always go where the evidence leads us. We do not target any particular person, nor do we have the intention to cover up for anybody. Thus, we uncovered the top-to-bottom systemic misuse and abuse of public funds involving high officials in the executive and legislative branches, even the Commission on Audit. May mga nakasampan na rin anyang kaso sa Sandigan Bayan, habang may mga iniimbestigahan pa ang DOJ at Office of the Ombudsman. Abot na rin niya ng hindi bababa sa 21.7 billion pesos na mga bank account at iba pang asset ang frozen na. May ilan namang naisailalim na sa Witness Protection Program ng DOJ na inaasahang makatutulong para mahabol ang iba pang nakinabang sa pondo ng flood control projects sa pamamagitan ng mga kickback, for the boys at mga bagman. Nailantad din na niya ang naging papel ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB sa anomalya, kaugnay ng pag-aproba ng mga kontraktor na wala namang sapat na puhunan. Nakatulong din niya ang investigasyon kaya naging mahigpit at nalagyan na ng safeguards ang mga infra project sa 2026 national budget. Let this serve as a warning to skeptics, detractors, and hijackers who exploit the vulnerabilities and anger of our people to deepen the fault lines of our nation during these trying times. Your noise will not silence the truth. Neither does it provide any help in our investigation. Your noise cannot convict and won't even indict the malefactors in this flood control mess. Only evidence does. As the chairman of this committee, I say to you, shut the F up. Willard, nasa 5.5 oras ng ongoing itong Senate Blue Ribbon Committee hearing at katatapos lamang matanong ni Senator Ping Lacson itong si Engineer Roberto Bernardo kaugnay nga doon sa tangka dati ni dating PNP Chief Nicolas Torre III na isa ilalim sa kustodiya. Pero nilinaw ni Bernardo na hindi naman direktang nakipag-ugnayan sa kanya itong si Nicolas Torre, kundi nadatnan na lang niya doon sa safe house na binigay sa kanya ng simbahan na nandun nag-iintay itong si Torre. Willard? Dexter, sumipot ba sa hearing si Senator Amy Marcos? Hindi ba't nauna ng hinamon ni Senator Ping si Senator Amy na kung meron siyang ebidensya tungkol sa pagdinig ay isyong tinatalakay sa pagdinig ay dapat dumalo siya at doon niya iharap ang anumang ebidensya na mayroon siya? Willard, hindi dumating itong si Senator Amy Marcos dito sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, pero inaasahan natin na may mga sagot siyang ibibigay sa Senate media
dahil meron siyang nakatakdang press con bukas ng umaga. Alright, abangan natin yan. Maraming salamat sa iyo. Dexter Ganiben ng Abante, nag-uulat ng live mula sa Senado. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel, sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.